sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos, na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin, na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin. Halina at lumapit sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Halina't lumapit sa pinagmumulan ng lahat ng mga grasya, lahat ng pagpapala, ang ating Panginoong Diyos. Pero lumapit tayo sa Kanya ng walang yabang. Lumapit tayo sa Kanya ng may kapakumbabaan. Kaya nga, pag-isihan muna natin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa atin, mga OFW. Pagdasal natin ang kapayapaan sa ating bayan. Pagdasal natin ang paggaling ng mga may sakit. Pakisama ang pagbuti sana ng kalagayan ni Sister Teresita, Doktora Baby, Ate Teresita, Alona, Remy, Rudy, Leoncia, Lerma. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagmamahal na aming maaasahan, nagiging dalisay at matibay ang iyong sambayanan. Hindi ito makaiiral kapag hindi mo pinatnubayan. Kaya't sa pagsubaybay mo, lagi mo kaming pangasiwaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na yun, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari, pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon, kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya ay kitungin. Siya ay sinaaman. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak na gagaling siya." Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita
ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, "Pumunta ka at pagdadalhin kita ng sulat sa hari ng Israel." At lumakad nga si Naaman. May dala siyang 30,000 putol na pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat, "Mahal na Haring Huram, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong." Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, "Ako pa'y Diyos na maaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami." Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel." Ipinasabi nga ni Haring Horam kay Naaman na ang hanapin nito'y si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananatili sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong." Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, "Akala ko pa namay sasalubungin niya ako." Tatayo siya ng tuwid. Tatawagan ang Diyos niyang Panginoon sa ilog Jordan at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco, tulad ng Abana at ng Farpar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro na mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo. At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, "Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaghuhugas lang kayo para luminis?" Kaya nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya ng ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon din hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ng Diyos na nabubuhay. Ang totoo at ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.
Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Di ba't sadyang may kapwang sarili, dapat hainan ang pagsisilbi at mamangha, di gaya'y dadalisay, pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap, at tandaan kanyang pagmamahalan, una-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Puri sa iyo, Panginoon. Nang dumating si Jesus sa Nazaret, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel nung kapanahunan ni Elias, nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati, at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo ng Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel nung kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa pangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang kababaang loob ni Naaman. Si Naaman po ay isang pinuno ng hukbo ng Syria. Maaring isang general. Bukod pa sa magaling talaga siya, mapagkakatiwalaan at matapang. Kaya nga well-respected siya na kahit ang mismong hari ng Syria ay nalulugod sa kanya. Kaya lang meron siyang isang problema. May ketong siya. Ngayon, sinabi dito na mayroong silang katulong na Israelita na nagsuggest na si Naaman ay pumunta ng Samaria, ng Israel, upang gumaling siya. At dito nga po natin makikita unang-una ang kababaang loob ni Naaman sapagkat makapangyarihan siya. Sino itong katulong na ito para mag-suggest man lamang sa kanya? Katulong na taga-Israel pa, dayuhan pa, at babae pa. And not just that, sapagkat ang ibig sabihin nito, pupunta si Naaman sa Israel na tinalo niya para makiusap
sa isang Israelitang pagalingin siya. At gayon din sa Diyos na sinasamba ng mga Israelita na hindi niya kinikilala. At yun nga po ang ginawa niya. Pero hindi dito natapos ang paglunok niya sa pride niya. Kasi nang dumating siya sa Israel, hindi siya hinarap ng propetang si Eliseo. Assistant lang nito ang pinaharap sa kanya. O di ba? General ka. Ang layo pa ng pinanggalingan mo. Tapos hindi ka haharapin ng pakay mo. Sigurado ko, may temptasyon kay Naaman na mag-react ng negatibo. Hanggang sa inutusan nga siya ni Eliseo sa pamamagitan ng assistant na ito na maglubog sa ilog Jordan. Dito na nagpanting ang tenga niya. Dito na lumigwak si Naaman. Kasi hindi na nga siya hinarap. Tapos utusan pa siya na maglublob sa ilog Jordan. Gayong, kung talagang makapangyarihan nga naman si Eliseo, hindi na dapat gawin yung mga ritual na yan. Alam ito ni Naaman kasi makapangyarihan siya. Pag inutos niya sa alipin niya, sinusunod siya. So kung talagang makapangyarihan si Eliseo, hindi na kinakailangan pang magtubog sa ilog Jordan si Naaman. At bakit sa ilog Jordan pa na maaring marumi, mabaho, kung ikukumpara sa mas maraming mga malilinis at mababangong ilog sa Syria. Tapos, hindi lang isang beses, 7 beses pa. Pero anong nangyari? Kinumbinsi siya ng isa na namang katulong niya. Yun. Dito po uli natin makikita ang kababaang loob niya. Kasi nakinig uli siya sa isa na namang o sa iba naman niyang katulong. At yun nga po ang naging dahilan ng kagalingan niya. Yung kababaang loob niya. Kanina, kung napansin niyo, medyo natigil ako kasi bigla akong nakita dito. Yung sinabi sa ating unang pagbasa, na si Naaman ay kalugod-lugod. Ito ang kalugod-lugod sa kanya, lalong-lalo na sa mata ng tunay na hari, ang Diyos. Ang kanyang kababaang loob, na siya nga pong naging dahilan ng kanyang kagalingan. Ito rin ang masasabi natin dun sa katulong ni Naaman na nagsuggest sa kanya na magpunta ng Israel para mapagaling ng Diyos ng Israel sa pamamagitan ng isang propeta. Bagamat hindi detalyado, merong sinabi dito na yung katulong na ito ay Israelita na kinuha nga po ng Syria. Siyempre, natalo nila ang Israel. So sa detalye lamang na ito, pwede na tayo mag-imagine. Maaaring yung katulong na ito ay may pamilya sa Israel na pinatay ng mga Syrians sa pangunguna ni Naaman. Hindi malayong may kabuhayan ng pamilya ng katulong na ito na sinamsam o sinira ng mga Syrians sa pangunguna ni Naaman. And then, kinuha siya at kinatulong pa siya, ginawa pa siyang alipin. Ewan ko, pero kung ako ang nasa kalagayan nito at nalaman ko may ketong si Naaman
Sakit na walang lunas, sakit na ang pupwede lamang na magpagaling ay ang Diyos na sinasamba ko sa Israel. Sasabihin ko, sa loob-loob ko lang, buti nga sa'yo. Hindi ko sasabihin na pupwedeng gumaling ka pa sa sakit mo. Hindi ako magsasuggest. Bagkus, araw-araw oobserbahan ko kung papaano kang unti-unting papatayin ng ketong mo. Pero yun ay magiging yabang sa parte ko. At hindi ganon yung katulong na ito. Kaya sa totoo lang, gumaling din yung katulong na ito eh. Wala man siyang ketong, gumaling siya sa ketong ng kaluluwa. Yung galit, yung hinanakit. Maaring alipin siya, pero malaya ang puso niya. Alipin ang katawan niya, sapagkat nasa Syria siya at katulong siya ng mga dayuhang sumakop sa kanila, pero malaya ang puso niya. Magaling din siya. Kabaligtaran naman ni Naaman at ng katulong na ito, ang mga tao na humarap kay Kristo sa sinagoga, ang yayabang nila. No wonder, hindi sila napagaling ni Kristo sa kakitiran nila, maging ang mga sakit nila, sapagkat pwede natin ditong iugnay yung eksena tungkol sa hindi nakapagpagaling si Kristo dahil sa kawalan ng pananampalataya ng mga tao. So both physical and spiritual sickness, hindi napagaling ni Jesus dahil sa yabang ng mga taong ito. Na kung tutuusin hindi naman sila kasing kapangyarihan ni Naaman. Kung bakit sila magyayabang? Sa harap pa ni Kristo na pinakamakapangyarihan, ang pruweba niyan ay sigurado namang nalaman din nila, nababalitaan din nila, na si Kristo ay nakapagpapagaling ng may sakit, including may ketong, na ang tanging makapagpapagaling lang ay ang Diyos. Yung paniniwala ng mga Israelita in the Old Testament, dala-dala nila in the New Testament na walang makapagpapagaling ng taong may ketong, kundi Diyos. Si Jesus, nakapagpapagaling ng may ketong. So Diyos si Jesus. Sige nga. Sa harapan ng Diyos na ito, hindi sila gumaling. Dahil sa kanilang yabang. May kakilala ko dati, nagkaroon ng cancer, stage 3. Ang sabi daw ng doktor niya sa kanya, huwag kang mag-alala. Advance na ang technology, advance na ang science ngayon, may mga gamot na para kumontra sa cancer mo. Basta, sundin mo lang ako. Huwag matigas ang ulo. Lahat ng sasabihin ko, sundin mo. Gumaling naman ito. Mga kapatid, ano man po ang sakit natin, sa katawan at sa kaluluwa natin, mapapagaling tayo ng Diyos kung aalisin natin ang yabang natin. Ang isang palatandaan nito ay ang makinig tayo sa mga taong ginagamit ng Diyos para tayo pagalingin. Sa sakit natin, sa katawan natin, sa kaluluwa natin. Mga taong magsasabi sa atin, kanin yan. Hindi makabubuti. Tumigil ka. Huwag na natin sabihin, may gamot naman. Huwag mo natin isipin, malakas naman ako. Hindi ko naman nararamdaman. Sa lahat nga ng may sakit, ako itong malakas. Huwag ganun. Makinig tayo. Makinig din tayo sa mga taong magsasabi sa atin, patawarin mo na. Huwag mo nang pansinin. May ka ng tawad.
Mangumpisal ka, magsimba ka. Magkaroon ka ng takot sa Diyos. Kang mayabang. Magbigay ka. Makinig tayo kahit sa mga taong ordinaryo lang. Na tayo ang may mas kapangyarihan. Dahil magulang ka, makinig ka rin sa anak mo. Panganay ka, makinig ka rin sa bunsong kapatid mo. Mayaman ka, makinig ka kahit sa mahirap. Pari ka, makinig ka kahit sa parokyano. Makinig tayo kahit sa kaaway natin. Sapagkat doon makikita ang kapakumbabaan natin. Lalo pat mabuti naman ang mga sinasabi at pinapagawa nila sa atin. Tandaan po natin yung sinasabi sa James 4 verse 6 na lumalayo. God resists. Lumalayo ang Diyos sa mayabang. Lumalapit siya therefore sa mga taong may kababaan ng kalooban. Ang lagi kong analogy dyan ay yung analogy lagi dati ni Monsignor Mar Arenas. Sabi niya, kapag umuulan, o hindi ba't nananatili ang tubig ulan sa mga lugar na mga mabababa? Doon nananatili ang grasya ng Diyos sa mga taong may mababang loob. Hilingin natin ang grasyang ito. At huwag tayong mag-alala kung paminsan-minsan ay lumiligwak yung yabang natin. Ganon din naman si Naaman noon eh. Mahirap kasing magpakumbaba talaga. Basta ang mahalaga, katulad din Naaman sa awa at sa tulong ng Diyos, paglabanan natin. And I think ganon din yung katulong. Hindi naman madaling magpatawad. Pero unti-unti siguradong pinag-aralan niyang magpatawad. Kahit ng isang tao na sumakop sa bayan niya, sumira sa bayan niya, pumatay sa pamilya niya, umalipin sa kanya, at nangangailangan pa ng tulong niya. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misa. Kung gusto nating magkamit talaga ng grasya na makapagpapagaling hindi lang sa katawan natin, kundi pati na sa ating kaluluwa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat anak ang niya ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. ng Diyos. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong maging mababang na loob. Tulungan mo kong sumunod sa iyo at makinig sa iyo. Kahit na sa pamamagitan ng mga ordinaryong tao, mga taong mas nakabababa ang estado kaysa sa akin, pero mabuti naman ang pinapagawa at sinasabi sa akin. At tulungan mo kong pagsisihan ang mga kasalanan ko. Na huwag ma-focus ang pansin ko sa kasalanan ng iba. Tingnan ko nawa ang sarili ko
kung ano ang mga dapat mong paggalingin sa kaluluwa ko. At ito sana ay maisuko ko sa iyo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ang kagalingan ng Diyos ay mararanasan mo. Ang kagalingan ng pinakadakilang magagamot. Pero kahit siyang pinakadakila na manggagamot ay walang magagawa kung hindi tayo magpapagamot. Ang unang tabletang ibibigay niya ay ang paglunok ng pride natin. Gawin natin upang maranasan natin ang kagalingan sa Diyos lamang manggagaling. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sanang una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito. Kaya anuman ang mabuting maaaring gawin ko ngayon. O anumang kabutihan ang maaari kong ipadama, idulot ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na to. Naway wag ko itong ipagpaliban o ipagwalang bahala, sapagkat di na ko muling daraan sa ganitong mga landas. Naway wag ko itong ipagpaliban o ipagwalang bahala, sapagkat di na ko muling daraan sa ganitong mga landas. Kasama rin sa misang ito ang intensyon para sa pag-alala kay Orlando Albano. Lalo pat ngayon ay kamatayan niya. Manalangin tayo pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paglilingkod sa paghahain ngayon ay lubusin mo sa aming pakikinabang sa dulot mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama po ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagkasaluhan sa mga nagugutom at nauuhaw.
Sa pagsunod namin sa gili mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sa libuling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Pagsama si Nan Choice, Joselito Persico, Diosa, Miguel Arsenio Serio, Emer, Dionga, Maria, Jose, Eralito Erickson, Ada Dante, Luisa, Placido, Carlito, Norma, Alfredo, Mark, Ricky, Nita, Gaudencio, Jacinto, Elsie, Sally Ann. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iling namin kami atiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, wag pong aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasang walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Espiritu, kapayapaan. Kordero ng Diyos, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Higit sa ginto, pagkat Diyos ko, tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Panginoon, munting ang handog ko sa iyo. Sa tingin mo, halaga'y higit sa ginto. Pagkat Diyos ko, tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Pagkat Diyos ko, tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagkasalo namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kadalisayan at magkaloob ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, patiluhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, O Inang aming liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kami lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta at pagtulong sa mga kasama natin through online broadcast of this Mass. Marami pong salamat din sa inyo. Ang Diyos na ang bahala po sa inyo. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magpalain kayo kasamang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po.
walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal